Yo, so mga ka-D-Wires, so ngayon gumagawa tayo ng box para sa kotse. Ang request ng may-ari, yung wedge. So yan, pansin nyo, iba yung depth dito sa taas at iba rin yung depth sa baba. So yung depth sa taas, ang sukat ng depth sa taas is almost 10 inches. Yan. At dito naman ay 14. So, gusto kasi nung client na nagpagawa nito, medyo ma-maximize niya yung space. Magamit pala niya yung space sa kanyang trunk. Tsaka maliit yung trunk niya eh. Honda Civic yata yung kotse niya, kung hindi ako nagkakamali. Basta Honda rin siya. Medyo maliit yung trunk niya compare sa mga ibang sedan na model. So ayan, ito na lang yung ginawa nating port. Hinabol ko kasi yung port na ang size is 18 inches. So mula dito 16 inches lang. So dito pa yung kanyang 2 inches. Kaya nag-fold tayo ng konti. Kasi nag-double walling tayo para lubog yung speaker. Para ayun nga, dahil lagi daw siya marami nilalagay sa trunks sa kotse niya, para may iwasang magasgasan. Kaya nilubog natin yung speaker. So yan, tatakloban na lang natin to at babalutan ng carpet at i-install na natin sa kotse. So yung subwoofer pala na gagamitin sa kanya, yung category 7 na 250 watts, yung single magnet lang. So yan, takloban na natin at balutan. So nakalimutan ko pala ibigay yung size kasi malamang may magtatanong uli ng size nya. So yung diameter length nya is 33 inches. Yung depth nga nya sa taas is 10 inches. Depth sa baba is 14 inches. Tsaka yung height nya is 13.5. Talagang mababa yung punggok yung kanyang trunk, maliit, kaya 13.5 lang yung magkakasya. So, yun nakataon na pala ito sa 40 Hz. So, yung pinakang haba ng port niya, total ng 18 inches. 19 pala kasama dito. So, yun. Balutan na natin. So, yun mga D-Wires, natapos na rin natin balutan yung ating speaker box. So, yan kayo ng loob. Terminal natin nakalubog. Ayan. Para iwas gasgas din. Hindi rin basta-basta paputol itong pan. So yan, kakabit na natin yung ating subwoofer. So ito yung subwoofer natin. Yan. Ito yung kanyang model CSW 12-250, 250 watts. So ang kaibahan lang ito dun sa 500 watts, parang binawasan lang ng magnet tsaka ng winding syempre ng kanyang motor coil. So sa kanyang cone, mas manipis ng konti compared din sa 500 watts saka sa 700 watts na mas makapal. So ayan, baling gagawin nating wiring connection dahil yung amplifier na gagamitin dito is capable sa 1 ohm load. Ipa-parallel connection natin, meaning yung positive to positive, yan, pula sa pula, tsaka itim sa itim, yung negative to negative. So, ikabit na natin at ikabit na rin natin sa sasakyan. So, ayan, na-install na natin. At shoutout kay Mark Flores, siya na ang pinag-install ko na subwoofer na yan. Tsaka yung amplifier at yung rear speakers. So, testingin na natin. So, walang Bluetooth yung head unit at wala rin jack 3.5. Kaya hindi tayo makapag-play ng mga musics na gusto nating i-play. So doon na lang tayo nag-play sa USB na meron ng kliyente.